Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang magandang hapon mga ka-Isabelenyo. Welcome home muli sa na namang pinakabagong edisyon ng ating programang naglalapit ng serbisyo at impormasyon. Ito ang Isabela Connect ka dito at syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Sa gitna nga ho ng mabilis na pabago-bago ng panahon, ang teknolohiya ay hindi na lamang ho basta luho, it's already a necessity para ho sa ating lahat. Kaya naman ngayong linggo, abay nakatutok ho ang buong probinsya sa isang napakahalagang kaganapan, ang Isabela Digital Transformation Forum at Train Innovation Week ho natin. Ang pangunahing layunin ho nito ay ang magdala ho ng digital empowerment sa bawat mamamayang Isabelenyo mula ho sa ating mga manggagawa hanggang ho sa ating ho mga magsasaka. At para ho talakayin ho ang napakahalagang paksang ito, dalawang respetadong leader at eksperto ho ang ating mga kasama sa talakayan ho ngayong hapon ho nito. Una ho nating makakasama, syempre, ang masipag at dedikadong tagapangunahan ho, namumuno ng ating Public Employment Service Office. Walang iba kundi ang ating Isabela Peso Manager, Ma'am Cecilia Jeng Reyes. Ma'am, welcome ho muli sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon po sa ating lahat at salamat sa pagkakataon para ipamahagi namin sa inyo ang magandang balita patungkol sa digital transformation. Thank you. Yes, Ma'am Jeng. And we're so blessed, dahil kasama rin ho natin sa pamamagitan ho ng ating linya. At syempre, dito sa Broadcast Center, ang isa sa kilalang haligi ho, ng digital governance sa bansa. Ang convener ho ng Philippine ICT Innovation Network and Digital Innovation for Women Advancement or DIWA at dating Undersecretary ho ng DICT. Isang tunay ho na inspirasyon sa makabagong pamamahala, si Attorney Josel Batapas Sige. Attorney, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Welcome ho muli sa Isabela Province. Salamat po, Zeke, and of course kay Ma'am Jeng. Maayong hapon to everyone. Maayo because I'm in Ilongga, but magandang hapon sa lahat. Yes, ayan. And again, ma'am, welcome ho sa Isabela Province. At syempre sa ating mga kababayan, are you ready ho, to embrace the future? Well, if yes, just relax. At samahan ho ninyo kami sa talakayan ho ngayong hapon ho na ito. At syempre, para makarami ho tayo, Ma'am Jeng. And anyway, una sa lahat, thank you dahil sa kabila ho ng hectic schedule ho ninyo, napunta ho kayo sa Isabela Broadcast Center. Pero ang tanong ho ngayon, ano po ba talaga ang pangunahing layunin ho nitong isinasagawa hong Isabela Digital Transformation Forum ho natin ngayong araw ho na ito, and of course nitong mga nakalipas ho na araw ho natin, Ma'am Jen? Opo, ito po ay dalawang araw na pagsasama kung saan yung unang araw ay magkakaroon ng Digital Transformation Forum. Ito po yung capacity building na kung saan tinawag natin lahat ng mga stakeholders, infrastructure, providers, academe, andyan ng government, para mapag-usapan paano mapalakas ang digital transformation dito sa ating probinsya at eventually makapag-create tayo ng ICT Council. Hopefully din, sa tulong ng ICT Council, magkaroon din tayo ng roadmap. Yes. Yung ikalawang araw naman po, sa tulong ni Attorney Josel, nagdala po siya ng mga speakers. Siya po ang facilitator nung dalawang araw. Po. Nagdala po siya ng speakers from Manila na mga bigatin din po at iba't iba ang fields nila. Nang sa ganun maintindihan natin kung ano-ano ba yung mga emerging, ano na yung in-demand, ano yung available, anong opportunities para sa ating mga job seekers at para sa ating lalawigan. Nakakatuwa po kasi kasama natin nag-invite tayo ng 20 ICT schools from all over Isabela. So mga estudyante mismo ang makakarinig at sila mismo mabubuksan yung isip nila kung ano bang mayroon, ano ang opportunities for them. Andyan din yung mga teachers, we invited them
para ma-align din natin yung industry standards dun sa talent, dun sa ating mga job seekers. So I hope hindi lang to minsanan, sana tuloy-tuloy. Yes, At marami pang pangyayaring ganito kasi ito po yung ating technology, it's inevitable. Hindi na Oo, natin mapipigilan. Oo. So kailangan gumawa na tayo ng paraan, sabayan na natin, unahan na natin. Oo. At napakaswerte po ng Isabela kasi naimbita po natin si Attorney Josel. Yes, yes po. Attorney Josel, banggitin ko na magka-batch po kami sa NMYL o yung National wow, Movement opo. of Young Legislators. So yung network po na yon, doon po kami nagkakilala. 20 years ago. Oo. Kaya almost 25 years ago na. So yung mga NMYL na nakikinig dyan, ito, meron tayong maaring itap. So, ito na po yung pagkakataon. Thank you po. Yes po, inevitable talaga. Hindi na talaga mapipigilan. At kailangan na rin ho natin talagang sumunod no, sa trend, kumbaga. And please allow me to call pa rin ho yun, yung USEC. Ayan. Kasi kung ano talaga yung pinakamataas na position, kahit yung former man yan, yun talaga yung tatawag. Anyway, USEC, bilang kilalang leader ho at syempre dating undersecretary ho no, ng DICT, paano ho ninyo tinitignan ang kasalukuyang kahandahan no, at pangkalahatang potential dito ho sa aming probinsya ho, no, ng Isabela, batay ho sa ating mga datos upang maging isang sentro din ho no, ng digital innovation sa region? Thank you. No, once again, I'm very privileged to be invited here, local program of the provincial government of Isabela. When you ask for potential, hindi lang po may potential, may sobrang malaking potential ang Isabela. And it's data backed because in my 22 years of being a digital countryside advocate, talagang hindi ko po nakakaligtaan yung word na countryside. Kasi marami naman tayong mga digital advocates, pero ang puso ko po ay nasa countryside, which means lahat outside of Metro Manila. Kasi ang tutok natin ay nandun lang lahat sa Manila, and most of the jobs actually, to be candid, are in Manila. So, ang masasabi ko is in this arena, we have specific parameters. And, there are 4 that I see as very important because it's international standards. Yung pinakamalaking bulk of our criteria is talent. And aligned with it is the initiatives of a province for talent development, for skilling, for upskilling, for reskilling. And ang masasabi ko, yung Isabela has that quantity of talent. Ang kailangan na lang natin is to scale the digital skills of our Isabeleños para attune sila sa digital age natin. We don't really need to put them all in digital jobs, even in their own specific jobs right now, whether agriculture man yan, retail man yan, accountancy, even education or health. This also entails digital skilling. Number 2, ang ating tinatawag na business environment and risk management. Pero yung risk kasi, masasabi natin, kahit saan sa Pilipinas, meron naman tayong mga natural calamities and all of those yes. things. But the business environment, ang pinaka-unique doon and close to my heart, because I've also served for 9 years as councilor of Bacolod, is really government support. You know, investors come to an area or a location when they see government support. The kind of government support that is relevant. Kasi marami po naman tayong mga government, local governments, Yes. na welcoming, pero hindi naman the kind that investors would really need. And then, third is infrastructure and cost of doing business. And then fourth, isabi ko na lang, which is the newest criteria since 10 years ago, digital innovation. So itong 4 na to, I can see that Isabela is ready to accept the challenge of improving their scores Yes. or their offerings in these 4 areas.
Yes. Anyway, no, thank you for that. No, talagang si Yusek inoobserbahan talaga niya dito sa ating probinsya. Anyway, congratulations sa kay Ma'am Jeng din ho, no, dahil siya ho yung nagdala ho sa inyo dito. Pero Ma'am Jeng, may posibilidad ho ba or possible ho kayang magkaroon ho no yung pagtatatag ho naman ng itong pinaka-importante digital hub dito ho sa ating probinsya ng Isabela? Wala naman pong imposible, di ba? Basta't Opo. sabi nga, i-manifest. Yes. Pero nagsisimula po yan. So, little by little, umpisa na natin. Siyempre, kailangan mag-organize muna tayo ng ICT Council. Yes po. Ang ICT Council po, hindi lang naman yan gobyerno, hindi lang naman PGI yan. Andiyan ang private partnerships, andiyan ang industry, andiyan yung ating mga telcos, 'di ba, ang academe. So, dapat sabayan po nila yung efforts din ng PGI. Yes. At saka unti-unti makaka-invite din po tayo ng mga investors at hopefully magkaroon din tayo ng digital hub or IT park, 'di ba, ganyan. Alam nyo, meron na tayong Everrise dito Yes, sa ako Kawayan. sa Kawayan. Tsaka meron tayong JQ BPO dito sa Santiago. Tapos, meron na rin from Ilocos, nasa Tuguegarao na ang Alorica. So, meron ng mga investors. At maliban doon, may mga freelancers pa na nakakalat. Yun yung mga kailangan i-identify natin doon sa digital skills mapping na kailangan gawin. Para nang sa ganon, pag na-map natin itong mga magagaling na ito, kasi yun ang mga tatanungin sa atin ng ating investors. Ilan Yes. yung talent na available? 40% kaagad talent. Yes, So, opo. lahat yan yung data na yan. So, tinutulungan tayo ni Attorney Josel na ayusin Yes. yung ating sarili para maging attractive tayo sa ating mga investors. And yesterday, kung hindi ako nagkakamali, nakikinig ako sa kay Yusek no kahapon. Malaking factor yung pagiging digital ready ng isang local government unit. Malaking factor para yung mga investors talagang mamumuhunan sila doon sa mismong lugar-ulo yun. Yusek. Yes, of course, na-disrupt lahat ng ating traditional notion of a workplace because of the digital age 20, 30 years ago. Because right now, work can be anywhere in the Philippines. Yes po. And because of the digital age, with connectivity, with the skills, with the right infrastructure, na hindi lang naman connectivity, but as you said, digital innovation hub, or maybe a co-working space, which is now very much identified under RA 11927, which a law I pushed, nandun na yung mga tinatawag natin na mga digital labor platforms where you can become a freelancer, nandun na yung co-working space, nandun na rin yung science and technology parks and digital libraries. So, kailangan na lang natin yung tao Yes. na marunong makinabang at mag-leverage sa mga infrastructure and facilities na ito. Oo. Pero Yusek, bilang convener ho no, ng Philippine ICT Innovation Network at DIWA, paano po natin maipapaliwanag sa ating mga kababayan yung ideya, kumbaga, no, nandun kasi yung knowledge is the new currency. At paano natin mahihikayat ang pangkalatang komunidad na yakapin ang pagbabagong ito ng gradually or paunti-unti? Yes, remember the meaning of ICT, information and communications technology. In many instances, we really forget the communications or the letter C. We only stick to information. Andyan na yung information. Andyan na rin yung technology. But to bridge the information and the technology, you have to communicate. So the biggest factor for any location in the Philippines is to promote and market. Kasi I've also been, for 33 months, your counselor in the ITU, which is the International Telecommunication Union in Geneva, which is the UN arm for ICTs. And doon, nakakausap ko iba-ibang countries, 190 plus countries, and everyone is marketing their own country about what they have, about what they can offer. And doon, syempre, hindi rin ako patatalo. But then, there, I gave a value add because there, I am able to market not only Manila, but all the provinces that I know na may niche sa isang
vertical or sa isang digital skill. So for example, when you say animation, when you say game development, when you say freelancing, dapat alam natin saang mga probinsya yon. And that's why to the point of Ma'am Jeng, after this initiative of Train, which is actually the overall branding of the week, meron tayong Digital Transformation Forum which creates the awareness of the stakeholders for an ICT consortium or council. This day, ang ating Digital Careers Expo or Digital Work Expo. So, ang ating gustong gawin is mag-visioning. Yes. Yung Isabela, ilang jobs in the next 5 years? Ilang thousands of jobs? Anong verticals? Sa employment na digital, ilang thousands. Sa freelancing, ilang thousands. Sa software development, ilang thousands. And I've done this for the last decade because I also, in the past, before becoming USEC, served as a consultant for the Digital Cities program where we created several digital roadmaps for different provinces. Wow naman talaga. Parang nalulula na rin ako, Ma'am Jen, kay Yuse. Kasi hindi lang sa Pilipinas so talaga siya umiikot, no? Even outside the Philippines. Pero ang challenge so ngayon, although maganda itong initiative nito, kay Ma'am Jen as a peso manager. So, paano natin masisiguro na yung ating manggagawa, kabataan, mga lokal ho na sektor, mga businessman, no, na nayakapin yung ganitong innovation? So, paano natin masisiguro? Opo, kaya nga po, sabi ko sa iyo, inevitable, hindi na talaga mapipigilan. So, wala na silang choice, kailangan na nating gawin. So, yung kahapong capacity building na ginawa, andun ang academe. Yes. At napag-usapan kung ano nga yung nagkaroon ng SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities, and threats. So, nakita na kailangan pa natin na i-align ang ating academe dun sa industry standards. So mag-upskill, reskilling, andyan naman po lahat. Kailangan nating gawin. Trainings pa. Tapos andyan din ang TESDA, nag-offer din sila. Andyan ang DOST, andyan ang DTI. Mga national government agencies, nandyan sila. And meron din silang mga programs for digitalization, digital transformation. And then, kahapon, we were able to have a courtesy call with the governor. Yun din ang tinanong niya. Kaagad, anong maitutulong nito sa ating agrikultura? Sabi Yes, niya, opo. kaagad. So, nakita mo yung pag-iisip ni Gov, kaagad, agriculture, at paano ito makakatulong sa atin. Oo. Marami na pong mga digitalization na nangyayari sa lahat ng aspeto ng buhay. So meron ng agri-entrepreneurship, maraming sa agri. In fact, meron yung universal leaf, agriculture yan, pero alam mo hinahanap nila, drone operators. Oo. So ganun na ka-high-tech. At saka lahat ay data-driven, lahat scientific na. So hindi natin matatanggal ang technology. Sa health, ganun din, di ba? So, kailangan din natin. At kung saan-saang aspeto pa. So, kailangan talagang mag-upskill at retooling tayo. Oo. Buti nabanggit ninyo about Aso Hosana, no? Ang Isabela ho kasi ay sentro ho ng agrikultura ho talaga yan. Parang, hindi naman sa pinapangunahan, yung isip ho kasi ng iba, syempre kapag sa agriculture sector ka kasi, ano naman maitutulong yan? Parang ganun, buti nabanggit ho ni Ma'am. So, baka mayroon ho tayong maidagdag about that. Yes. Again, I'd like to go back to what's happening this week, no? During the Yes. train week. Ang ginawa po natin with the Isabela stakeholders is on top of the SWOT, which is normally what we do in and out of the DICT and of course as a digital advocate, meron tayong dinagdag pa sa exercise, no? Dito lang first time sa Isabela, ang tinatawag kong WISER. Wiser. Yeah, WISER is a mechanism to strategize. Kasi after we know our weaknesses, our strengths, our threats, and opportunities, we need a strategy. Taking into consideration all this SWOT analysis natin. At alam mo, Ezik, ang kagandahan because before or after we talk to the governor, nag-resonate lahat ng sinabi ng governor sa output ng workshop kahapon, which is in another building.
andun talaga ang positioning na ngayon ng Isabela to really fly very high in the area of agri-technology. Agriculture-related technology. Nandun din yung very intentional identification of climate resilience, which can be also augmented by digital technologies. And that was what actually the topic with the governor is. No? Ang ginawa namin, especially me, I also mentioned Internet of Things. And by the way, I've offered Isabela a chance to be spotlighted at the International IoT Con in Manila sa November. And also, dagdag ko na lang, Izik, yung Wiser, it's going to be a long process. I'm trying it out with many different provinces, and una ko naman na proof of concept is Isabela. It's all about W, workforce, I, innovation, S is strategy. You need to have a roadmap, a vision. E, ecosystem. You need to have an Isabela ICT Council or consortium. Kasi ang nasabi ko nga kay Governor kahapon, lahat kami uwi na sa mga sarili-sarili naming lugar. Ang maiiwan kayo. So you need to create a collaborative platform to Yes. continue the advocacy. And the R in Wiser is very important. Resilience or sustainability. And so one of the areas, i-plug ko lang, one of the areas that I'm looking at in terms of continuity and sustainability is I'm also inviting Ma'am Jeng to be one, if not the only, pioneer in terms of automating a digital skills registry with PESO. Because it is mandated in Republic Act 11927 that all LGUs has to have a digital skills registry lodged with the PESO. And nagpapasalamat ako na mukhang accepted naman niya, and on my end, I will help bring technical experts to build that platform. Wow. Naku, excited na ho tuloy ako na kung pwede lang sanang mag-advance. Kumbaga, walang makita na. Pero alam naman natin si Ma'am Jeng, wala talagang inuurungan ho yan. No? Kung ano yung makakabuti ho sa probinsya, talagang go na go ho si Ma'am Jeng. Anyway, mga ma'am, no, alam ko busy ho kayo. Panghuli na lang siguro. Ano po yung mensahe ho ninyo sa atin ho mga kababayan? Siyempre, hindi pa rin ho natin may aalis yung challenge kung paano talaga nila tatanggapin yun yung pagiging konektado ho na digitalize, kumbaga, lahat ng mga gagawin ho natin. Ma'am Jeng, mensahe ho ninyo sa atin ho mga kababayan. Opo, parati pong sinasabi ni Gov. Rodito Albano, let us invest in people. Yes. Kaya ito, namumuhunan po kami sa ating mga kabataan. Itong 2 araw na ginawa natin, gusto nating malaman nila na ang daming opportunities para sa kanila. Itong pagkakaroon ng technology na ganito, AI, itong mga trabaho na ito, hindi ka na kailangang mag-abroad. Kasi pwede ka nang, kahit home-based ka na, dollars pa rin yung pwede mong kitain, di ba? So, hindi na natin kailangan. May mga alternatiba na, may mga options na tayo. At itong digital transformation na ito yung mga options na pwedeng ibigay Yes. ng pag-establish ng ating ICT Council. So, exciting siya. At natutuwa po kami dahil yung support ng ating mahal na Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D ay nandito po. At sa bandang huli, gusto niya magkaroon ng maraming trabaho para sa bawat Isabelenyo. Okay, Thank maraming salamat, no, Ma'am Jeng. At basta't nandyan si Ma'am Jeng, ang trabaho ay sigurado. Yusek Josel, no? Mensahe ho ninyo sa aming mga kababayan, mga Isabeleños ho natin. Sige, aligned with my latest workshop intervention, I would like to say that Isabela should work hard on having a quality workforce. Let's increase more collaboration in innovation. Salamat pala sa DICT, DTI, DOST, TESDA, and DOLE, and DepEd
who came here, yung mga local counterparts nila sa Isabela. I see so much unity now. We have to have a strategy. The roadmap is important. You can call it anything, basta merong strategy, a vision, para policies will also come into place. Marami po tayong mga board members nag-attend, and I love that positive signal. We have to have an ecosystem. Kailangan po sa ecosystem, medyo baguhin natin, yung ating mindset ng konti, Yes. na instead of just traditional thinking, isipin natin sa sinabi na ni Ma'am Jeng, that the world can be your workplace. You don't really need to migrate to any urban centers. And finally, you have to be resilient. Isipin natin, marami tayong challenges, dapat matatag tayo. Kaya sa lahat ng Isabeleños, be wiser. Wow, I like that. Be wiser. Anyway, maraming salamat Ma'am Jeng and you, Sec Josel. Tunay nga ang kinabukasan ho ng Isabela ay nakasalalay ho sa ating kakayang sumabay. Matuto at yakapin ho ang digital na pagbabago nang hindi iniiwan ang ating pagiging tapat at sa ating pinagmulang sektor, ang agrikultura. Nagpapasalamat po kami muli ng lubos sa atin hong dalawang kahangahangang panauhin ngayong araw. Una, ang masipag ho at maasahang peso manager ng ating lalawigan, si Ma'am Cecilia Jeng Reyes. Maraming salamat ho, Ma'am Jeng. At syempre, ang ating inspirasyon sa larangan ho ng digital governance, ang convener ho ng Philippine ICT Innovation Network at DIWA at dating Undersecretary ng DICT, Attorney Josel Batapa Sige. Maraming salamat ho, Attorney Josel, sa inyong oras at makabuluhang kaalaman na ibinahagi ngayong araw ho na ito. Maraming salamat din sa mga viewers ho natin na tumutok ngayong hapon at huwag din kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, na sa screen ho ninyo. At kung nakaligtaan ho ninyong manood on time, abay mag-subscribe lamang ho sa ating YouTube channel. Pwede ho ninyong balikan ang ating episode anytime, anywhere para ho sa iba pa din mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko Di at ng buong pamahalaan, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect Ka Dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabeleño saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.